Magandang umaga po sa lahat. Good morning everyone. Kumusta na po ang bawat isa mga kapatid? Nawa ay nasa maayos po tayo at wala sa namang sakit o namang mga karamdaman o namang mga problema. No? Tandaan po natin mga kapatid na patuloy na kasama natin si Lord. Saan man tayo nadako, saan man tayo naroon, ang Lord ay patuloy na sumusubaybay sa atin. Okay po. Ngayon po ay dadako muli tayo sa ating devotion. Sapagkat ang devotion po ay isa po ito napaka-importante. At ito po ang isang magpapalago sa ating spiritual na pamumuhay. No? Dito po tayo sa Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42. No? Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42. Sabi po dito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap at sa tahanan ni na Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya." Okay po, let's pray. Lord God, salamat po Ama sa mga salita mo, Panginoon. Lord God, nais namin Panginoon God na ito po ay maunawaan at maintindihan, Panginoon Lord God, lalo na Panginoon sa mga nakikinig, Panginoon, sa nanonood, Panginoon Lord God, halo sa FB, Panginoon Lord God, ikaw po Lord God ang isang kikilos, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon Lord God, halo ang isang magpapaunawang, isang magpapaliwanag sa mga salitang ito, sapagkat Lord, batid mo na wala kaming kakayahan, wala po kaming nalalaman bagkus, Panginoon, sa iyo lubos kaming umaasa, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, at ikaw pa ang magsasalita para sa akin. In Jesus' name, Amen. No, okay po. Doon po sa sinabi natin na kung saan ay napakahalaga ang pakikinig. No? Mahalaga ang pakikinig sa salita ng Panginoon. No? Kaya nga sinabi ni Kristo na ito ay kailangan. So, kailangan talaga natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Malaki ang magagawa ng pagjo-journal sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya naman ito ay aking binigyang diin sapagkat maging sa aking buhay espiritual at sa buhay espiritual ng aking pamilya. Okay po. Kaya ang aking hamon at paanyaya ay makilahok tayo sa gawaing espiritual. No? Makilahok po tayo, makisama po tayo, sasali po tayo sa mga gawaing espiritual. No? Sapagkat ito po ang isang magbibigay sa atin ng kalakasan. Bakit nga ba napakahalaga at lubhang kailangan ang pagdidibosyon sa buhay ng isang Kristiyano? Katulad po sa ating ginagawa ngayon, mga kapatid, no, sa mata ng Diyos ay napakahalaga po ito sa atin. No, napakahalaga ang pakikinig o ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? Ang isang dahilan kung bakit kailangan ang pagdidibosyon ay sinabi mismo ng Panginoong Hesus na ito ay kailangan batay sa ating teksto. No? Sinabi mismo ni Hesus, no, sinabi kay Maria na kailangan at hindi ito aalisin sa kanya, no, ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang ginawa ni Maria
na pakikinig sa Panginoon ay isang larawan ng pagdidibosyon. Ayon sa talatang 42, sinabi ng Panginoong Hesus, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan, no? Ayon sa pahayag ng Panginoon mismo, ang pakikinig sa Kanya na siyang ginawa ni Maria ay talagang kailangan. Sa madaling sabi, iisa lamang talaga ang kailangan upang ang ating kaugnayan sa Panginoon ay lumago at tumibay at hindi ang ano paman. Apo. Ang pakikinig na ginawa ni Maria ay ay eksaktong diwa ng pagdidibosyon sapagkat ayon sa Panginoon, ito ang talagang kailangan natin. Apo mga kapatid. No? Marahil ito na ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kailangan ang pagdidibosyon sapagkat nalalaman ng Panginoon ang magandang idudulot nito para sa ating buhay espiritual. No mga kapatid, ano po ang dahilan kung bakit kailangan natin ang dibosyon? Una, pinapakain ang ating kaluluwa, no? Pinapakain po yung ating kaluluwa mga kapatid, no? Sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Ang pagdidibosyon ay isa ring magandang paraan upang ang ating kaluluwa ay mapakain. Ano po? Hindi lamang po sa tinapay pinapakain ng ating sarili, kundi sa salita ng Panginoon. Sabi nga doon sa Matthew 4, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita din ng Panginoon. Mga kapatid, sa panahon na tayo ay nagbabasa ng Biblia at ating isusulat ang ating naririnig o natutunan mula sa Panginoon, mayroong espiritual na pagpapala ang magaganap sa atin. Binubusog nito ang ating kaluluwa na hindi maaaring maganap sa ibang paraan. No? Bakit? Sapagkat ang mga natutunan natin ay nakasulat at maaari nating balik-balikan ito at ito'y pagpapala sa atin o sa mga bagay na ibinubulong sa atin ng Panginoon mula sa kanyang banal na salita. Sa gayon, ang ating kaluluwa ay patuloy na magagalak sa mga katotohanang ating natutunan at narinig mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay po mga kapatid, no? Sa ating ginagawa ngayon mga kapatid, sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, tiyak ko kung ikaw ay nagkaroon ng interest at ikaw ay nagjo-journal, isinusulat mo, kapatid, tiyak kung ikaw ay lalago. No? Hindi lamang po tayo sa pakikinig, no mga kapatid, bagkus tayo po dapat ay tandaan ang lahat ng ating mga binag-aaralan, lalo na sa verse Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42. Pagbulay-bulayan po natin ang salitang ito sapagkat napaka-importante mga kapatid ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Na mga kapatid, nawa sa umagang ito ay mayroon po tayong naunawaan at naintindihan sa ating pinalakay patungkol sa kahalagahan ng debosyon. No po, salamat po. Okay, patuloy po tayong mag-iingat at patuloy po tayong lumapit sa Diyos. Sikapin po natin na tayo po ay pagharian ng Panginoon. Okay po, God bless po. Bye-bye.